Macho mom. Ako rin, macho mom. Ako rin. Makaka-relate ako sa kanya. Happy Mother's Day and welcome sa Bahay at Buhay. Casey, good morning. Hi, good morning po, Ma'am Lala. Lala lang. Gusto ko yung macho mom. Ha? Gusto Thank ko you. yung ano mo yun, aka macho mom. Ito, binabasa ko kasi yung ilang impormasyon ukol sa'yo. Before pala, nag-work ka rin. I think your industry is IT, tama ba? Yes, IT po ako. Business analyst po ako from Chevron, Makati po. Oo. So, paano yung shift? Kasi tinatanong ko kanina, 'di ba? Yun yung problema ng karamihan eh. Yung from career woman, bigla kang mag-shift. So, pwede mo ba alalahanin yung mo nun, yung mga struggles mo nun na kailangan mong piliin? Bakit ka rin ba nag-shift? Dahil ba nagkapamilya ka na? Tama ba? Actually, Lala, nung nagtatrabaho na ako sa IT, may anak na ako noon. Oo. Ano na siya nung siguro mga 3 or 4. Tapos na-realize ko na dahil sobrang, kasi pag nasa ganun kang klaseng trabaho, maghapon ka sa opisina, tapos yung biyahe pa, traffic. So, buong araw ko sa opisina. Tapos na-realize ko na maliit yung anak ko, hindi ko siya nakikitang lumaki. Yes. Yung hindi ko siya nabibigyan ng oras, alam mo, hindi na nararamdaman yung mas importante siya para sa akin Kasi minsan sa totoo lang, nagsiselos na ako sa mga lolo't lola kasi sa kanya ko siya iniiwan, tapos sila yung naghahatid sundo sa school na hindi ko nagagawa kasi nagtatrabaho ko. So, yun yung nag-udyok sa'yo para i-give up na yung talagang regular job. Pero hindi ka ba, kasi alam mo, karaniwan na inaalala dyan, paano yan? Wala na ako regular job. Paano ko bubuhayin yung anak ko, yung pamilya ko? 'Di ba? Hindi ka ba, nagkaroon ka rin ng ganong fear? Oo, sobra. Kasi sabi ko, paano kung hindi ako nakakuha agad ng trabaho? Paano ko bubuhayin yung anak ko? So, talaga nag-weigh ako ng options. Pero, isa sa tip na mabibigay ko ay, para sa mga mommies dyan, huwag kayong mag-resign ka agad. Mag-ipon muna. So, nag-ipon ako ng sweldo ko na alam kong mabubuhay kami ng anak ko ng kahit 6 months na wala akong trabaho. Para bang assurance. Yeah, at least yung basic needs, sagot na, hindi ka na mag-aalala. So talagang pinagplanuhan mo ng malayo pa. Pero ano yung plano mo? Kung talagang mag-resign ka, okay, anong plano mo? Hindi naman po pwedeng, di ba, after 6 months, paano na, magpapaaral ka pa. So ano yung mga naging plano mo ahead? Tapos ngayon, paano ka naman napasok sa pag-vlog? Actually, kasi IT ako, may advantage na ako noon, lalo na noong unang panahon, konti pala yung mga vloggers at bloggers. Alam ko na kung paano mag-set up ng website, mag-edit ng videos. So habang nagtatrabaho ko sa IT, nasimulan ko na rin. Okay. Meron na akong meron na akong website noon, meron na akong YouTube channel noon. Kumbaga kumikita na rin ako, pero hindi ganun kalaki. Pero kumikita na rin. Pero nakita mo yung potential niya. Yes, nakita ko yung potential. Parang yung iba takot lakasan lang ng loob. Kasi iba, gusto ko magnegosyo, gusto ko mas may freedom sa oras. Pero paano kung, 'di ba? Paano kung malugi ako? Ang dami nilang worries. So yung based on your experience, yung masasabi o yung maaaring advice, yung mga ganun. Which is true naman. Pwede kasi 'di ba, yung iba hindi nagiging successful sa negosyo. Totoo, hindi siya para sa lahat. Actually, hindi lang sa mga gusto maging vlogger or negosyante. Kasi ako, halimbawa hindi ako talaga pang negosyante, hindi talaga ako pang businesswoman. More on services. Yes. Kasi ngayon po, bukod sa pagbablog, meron akong, nagsusulat ako, writer po ako for Inside Retail. Nakita ko yun nga. Yung ko. Oo. Opo. So, yun, parang nakita mo na at least ikaw, ito yung hilig mo, ito yung talento mo. At the same time, mas flexible yung oras mo para sa pamilya at sa anak mo. Oo, yun. Ang ganda nung sinabi niyo na kailangan alamin nila kung ano yung talento nila, kung ano yung hilig nila, yung alam nilang magagawa nila for long term, at yung
may flexible hours. Usually, yung mga VA, flexible din na pwede nilang gawin yan. Yung mga work from home, madami po mahanap sa internet kung titignan lang nila, i-google lang nila yan. You're also solo parent, tama, Casey? Oo, solo parent din. Oo, so paano? Yan, di ba mas mabigat yung responsibility ngayon sa'yo na nakaatas sa'yo na ikaw lahat? Nakakapagod. Oo. Nakakapagod kasi buti work from home. Nagawan ko na siya ng parang routine. Bale, pagkahatid ko sa anak ko sa school, patrabaho na ako. Ayun, trabaho. Tapos pag, susunduin ko siya, pagka-uwi sa bahay, tutulungan ko pa siya sa homework niya. Tapos, ayun. Pero, awa ng Diyos, yung trabaho ko na ginagawa ko ngayon, hindi kasing bigat ng trabaho sa opisina. Tapos hindi ko na kailangan, di ba, mag-commute. Yun yung isa sa number 1 kumakain sa oras ng tao, traffic. So yun na solusyonan mo. So sa ngayon, masasabi mo bang ito yung ideal scenario o setup para sa pamilya mo? Na-achieve mo na siya at this time? Para sa akin, oo. Kasi ilang taon na din akong work from home, na sobrang saya ko na lagi kong kasama anak ko, napapasyal ko siya, nadadala ko siya sa mga gusto niyang lugar, tapos higit sa lahat, yung bonding namin, kasi alam ko, hindi naman siya habang buhay na bata. Actually, magbibinata na nga siya. Pero yung mga oras na nalaan ko nung bata siya, sobrang sulit. Nandun ka kasi. Nandun ako, oo. Yung presence. Yung, may mga events siya sa school. Tapos makikita niya, andun ako. Tapos kakaway siya, tapos kakaway ako. Naku, sarap sa puso. Priceless. Oo. Ito naman ang tanong sa'yo ngayon. May iba kasi na maaring may regret. Kasi ikaw, di ba, nasa corporate world ka nun. Naisip mo ba na kung tinuloy mo yun, maaaring bossing ka na ngayon? Ang taas na ng posisyon mo. May mga ganun ka ba minsan? O tingin mo, mas rewarding yung pinili mong landas? Sa totoo lang, may mga ganun akong pakiramdam. Lalo na pag nakikita ko yung mga dati kong kaopisina na ang lalaki na ng sweldo, nasa ibang bansa na, boss na sila sa mga kumpanya, hindi mawawala yun sa nasa likod ng pag-iisip. Pero minsan, kailangan mo talaga mamili So, walang what if na at walang regrets. Kasi sa lahat ng bagay may choices. Oo, ito yung pinili ko. Tapos sabi ko, hindi naman kami nagugutom. Okay lang, hindi ako boss. Kasama ko naman yung anak ko. Yun. Yun kasi a matter of priority. 'Di ba? Ano yung iba kasi may mga nakausap ko kaya ano ba naman yung pangalan, designation, 'di ba? Ano ba naman yung tawagin kang boss pero yung anak mo hindi ka naman kilala kasi hindi na lumaki sa iyo, hindi mo rin kilala yung personalidad ng anak mo. Hindi na mababalik daw kasi yung panahon na bata siya. Hindi na mababalik yung panahon na magbabonding kayo. Kasi sabi mo, bibinata na yung anak mo, malamang may mga barka-barkada na yan. Minsan ayaw ka ng kasama, Pero alam nyo, Lala, hindi ko rin masisisi yung iba. Hindi rin natin masisisi iba kung ba't hindi sila makakaalis halimbawa po yung mga natin, yung mga OFW. Yes. Sobrang mahirap po talaga, mahirap. Kaya ang laki po din ng respeto ko sa kanila kasi yung sakripisyo na ganun, po talaga, minsan yung success sa akin kalahati hard work, kalahati swerte. Yeah. Talaga. Depende kasi sa sa sitwasyon. Yung mga OFW ayaw namang umalis pero paano nga naman sila mabubuhay mahirap kung hindi po sila ang buhay talaga. Totoo. So you're so blessed that you were able to have this kind of setup na kumikita ka at the same time natututukan mo yung anak mo. Teka muna, bakit ba naging Kikay Sikat tsaka The Macho Mom? Ay. Actually, yung Kikay Sikat, yun yung pinakauna kang website. Oo. Wala pa akong anak noon. Parang ang puro content ko, beauty.
Tapos nung nagkaanak ako, sabi ko gagawa ko ng bago, The Macho Mom. Kaya po The Macho Mom kasi double entendre yan eh. Yung isa, dahil malakas ako na dahil solo parent ako, kaya kong buhatin lahat. Yung kalahati naman po ng macho, talagang nagbubuhat ako. Physical? Ano po, nag-gym ako. Pareho pala tayo. Appear, kaya nga sabi ko, The Macho Mom, gusto ko to. Nakikita ko nga yung ibang mga posts mo. So talagang mga activities. Pero yung isang tanong ko dyan, hindi ka ba parang, yung nabibigay mo lahat, pati personal mo yung mga activities mo, yung parang you share too much information about yourself, pero yung privacy mo, wala ka bang ganung naging issue? O paano mo binabalanse? Lalo na yung mga gusto maging vlogger pero may issue ng privacy. Naku, ang dami kong gusto sabihin, hindi ko lang kung may pero hindi, sige lang, go ahead. Para matuto kami lahat. Sa privacy po, lalo na po bilang nanay, ito number 1 ha. Kasi pinost ko to sa Facebook page ko. Protektahan po natin ang ating mga anak. Okay. Huwag natin po basta-basta i-post ang mga litrato nila sa internet dahil ang dami pong predator. Kahit sa loob natin wholesome, pag pinost in public yan, ang dami pong pedophile. Oo, kaya nga So, para sa akin po, para maiwasan yan, madalas po, ang content ko ako lang. Dati po, kung kasama po yung anak ko, minsan, tinatakpan ko yung mukha niya, may save siya. Pero sobrang bihira at naghihingi ako ng permiso. Kasi po minsan may mga campaign, kinukuha kami ng brands na mag-post ng gatas or biscuit. Ina-assure ko po na pinoprotektahan ko pa din yung anak ko kahit pinopost ko sa online. Tapos pangalawa, hindi rin po ako nagsishare ng personal na sa buhay. Usually, mga inspirasyon lang. O yung pag nagbubuhat ako, parang lang, sneak peek lang po. Hindi po yung 100% ng buhay. Kaya po yung parang nilahad mo na lahat, nung buhay mo, lahat-lahat na. Kilala ka na ng lahat, pati yung private life mo, na hindi mo naman sila kilala kung sino yung, di ba? Followers mo, hindi mo sila personal na kakilala. So ito, parang kung halimbawa, ang peg mo is about being a mom, so yun lang talaga yung topic. Hindi na yung sasanga ka pa sa iba na boundary na talaga na pinopost mo na yung lahat-lahat tungkol sa'yo. Nagsabi nga sa akin, mas malaki daw kikitain ko kung magpo-post ako ng mga yung mga CCTV ng andun yung anak ko. Oo, diba? Ang dami kasing ganun Oo. Actually, sa totoo lang, mas malaki kikitain ko. Pero sabi ko, hindi. Okay lang. Kasi sa pag nalaman yun ng anak ko, Diyos ko, hindi ako patawarin. Tsaka, diba, sa long term din, it's for your safety rin and for your peace of mind. Kasi, sa totoo, marami nga yung mga vloggers. Like, may family vloggers. Ito, may napanood nga ako sa yung Netflix. Yung family sila na parang bata pa lang, talagang kabawat kibot. Nire-record nung nanay hanggang sa lumaki sila. Pero parang naging negative pa yung effect nun sa family. Na parang wala ng privacy, pero diba? Kanya-kanya din Pero baka sila mas feel nila, safe sila. Parang may respeto pa rin ako. Pero ako medyo praning ako. So, hindi ko papasukin yun. Oo, depende na rin. Pero na din po. But whatever you choose kasi, may consequence. So yung consequence kasi ng sobrang lantad na yung yung privacy mo, maaring mabigat. Para sa iba nga hindi nila kaya dalhin no. So ito, kumbaga may boundaries ka. Di ba? Pero ikaw, nakakatuwa na itong pinasok mo, hilig mo, tapos at the same time, kumikita ka rin at may oras ka. Sa akin kasi personally, success for me is achieving work-life balance. So ikaw, na-achieve mo na ba to? True, opo. Pag looking back, tapos makukumpara ko yung buhay ko 10 years ago, mas feeling ko bata ako kaysa nang nasa opisina ako. Feeling ko nung nasa opisina ako, pinapatanda ako doon. So stress ka. Ito, na-enjoy mo siya. Ikaw, sige, ito ha. Pag tinanong yung anak mo, anong gusto mong, paano kanya i-describe? Anong gusto mong marinig? Hindi ko alam, pero alam nyo, Lalan, minsan,
nagsasabi sa akin, share ko lang minsan kahit random, sasabihin niya, akapin niya ako, best mom in the world. Diyos ko, ano talaga yung, kahit lagi naluluha, parang, ano sa dibdib, ang sarap sa puso. Parang, wow, talaga, anak. Sinasabi niya sa'yo at his age ngayon magbibinata na, ganun pa rin siya ka-vocal. Oo. Talaga, anak, best mom. Kasi minsan iisipin ko, hindi naman ako perfecto. May mga oras na talaga, hindi. Alam kong sumasablay din ako. Pero kung galing sa kanya, kahit hindi na galing sa ibang tao, galing lang sa anak ko, okay na. So, parang may I know how old are you? Casey? 38. 38. No, bata po. Talaga ba? Oo, no? 47 na ako eh. 48 na pala. So, bata pa at nakakatuwa na at your age, at your level, ang dami kahit mga kaedaran ko, hinahanap pa rin yan yung work-life balance. Pero ikaw nakakatuwa na at early stage in your life, nalaman mo kung, di ba, anong gusto mo at paano mo siya ibabalanse. Siguro ito, natanong ko sa'yo yung fears mo noon. Ngayon ba meron pa rin? O marami pa rin? At paano mo plano yan harapin bilang nanay at tatay na rin para sa iyong anak? Ang risk sa ganitong trabaho ay stability. Walang stability talaga. Hindi ka tulad na nasa corporate ka, may retirement pay, insurance. Wala akong mga ganun eh. So yun yung mga kinakatakot ko na pinapag-isipan ko pa paano. So yun yung ko ngayon. Sobrang talaga risky talaga. Pero masasabi mo bang it's worth the risk? Na pag naglo-look back ka, isipin mo ba na, ay, buti tumalon. Alam mo yun, yung parang, di ba, jump off the cliff. Buti pala tumalon ako doon kasi ang sarap din ng freedom na naramdaman ko. So, kahit na ngayon may mga panibago ka namang risk na kinakaharap. Walang, kumbaga, natuwa ka na ginawa mo yung desisyon na yun? Oo, kasi ngayon, ang dami ko nagagawa eh. Bukod sa pag-alaga sa anak ko, nagagawa ko na yung matagal ko ng mga pangarap. If check nyo po yung IG ko, ang bago kong kalokohan ngayon ay figure skating. Nag-ice skating ako. Oo nga, nag-skate kita. Ay, kusya ba to? Pangarap ko yun nung bata ako, kaso wala kaming pera. So sabi ko, naisip ko, sige, try ko na to masarap siyang gawin pala. Ayun pa, yung isa. Kasi parang you're na inspiration sa mga iba na walang edad na hahadlang kung ano mang gusto mong gawin. O childhood dream mo yung ice skating. O nasa 30 ka na, 38. O bakit? Masama bang mag-aral ng figure skating at 38? Diba? Totoo. Don't let it stop you. Hindi po dahil ganito titigil na yung mundo natin. Tandaan po natin yung mga gusto natin gawin. Huwag natin kalimutan. Magkakaroon tayo ng oras nan. Balang araw. Hindi man ngayon. Casey, ito nakaka-relate ako. Kasi dumating din ako sa punto na yan na kapag lalo na pagbata pa yung mga anak mo, kung ano yung mga hilig mong gawin. Ako, mahilig ako sumayaw, mahilig ako sa fitness, mahilig ako mag-gym. Itinigil ko talaga siya totally. Kasi nga, ang priority ko nun, mga anak ko at trabaho. Kulang na ako sa oras para sa sarili ko. Pero may dumating sa punto kalaunan na parang may kulang. Kasi parang meron kang personality. May certain personality ka. Sporty ka kunwari. O ikaw, sporty ka. Mahilig ka rin mag-gym. Mahilig ka sa figure skating. Dapat gawin mo pa rin siya no? At certain age. Kasi parang mafe-feel mo na yun yung magpapakompleto sa'yo. Kapag kumpleto kasi pakiramdam mo, mas magagawa mo yung iba't ibang roles. Role mo as nanay, as anak, as, di ba, tagapagtaguyod ng pamilya o provider. Dumating ka ba sa punto na yun na medyo nakokonsensya ka na gagawin ko ba yung gusto ko? Mababawasan yung oras ko kasi sa anak ko eh. Hindi, kasi naghintay din ako ng matagal kasi inintay ko munang binata ni anak ko. At medyo may sarili na sa mundo. Parang ganun eh. Parang habang tumatagal, di ba, mami tayo, tumatanda na sila. Aminin natin, nagkakaroon na tayo ng dagdag oras. Dahil lumalaki na sila. Kasi so doon ko na-realize, ay pwede na. Yung iba kasi na nalulungkot, na hindi ko maiwan yung anak ko bata pa. Parang feeling nila, wala na silang life.
'Diba? Pero alam mo, there's time for everything. Sabi ko nga, enjoy mo na yan habang bata, habang bawat kibot nakakabit sa saya mo. Yes, yes. Kasi mawawala yan. Magkakaroon ka rin ng time para sa sarili mo. At huwag mong kalimutan yung sarili mo. Kasi may iba na nakalimutan na totally yung sarili, 'di ba? Hindi na bumalik sa ginawa yung hilig nila, ninawala na ng kaibigan, wala nang nakakausap. Hindi ba? Tas tips ko rin pala, kahit sa mga hindi solo mommies, always, magkaroon kayo ng financial independence. Kasi hindi natin alam ang mangyayari. Halimbawa ako, di ba, naging solo parent ako. Kasal naman ako before iniwan ako ng asawa. Pero minake sure ko na meron akong source of income. Alam niyo po ba, Miss Lala, bago, nung okay pa kami nung ex ko, gusto niya akong patigilin ng trabaho. Sabi ko, hindi. Gusto ko meron akong sarili kong pera. O tapos iniwan ako. Yun nga, buti meron ako kung wala. Alam mo, yan din ang advice ng mommy ko sa akin. Kaya sabi niya, para naman pag gusto mong bumili man lang ng lipstick, hindi ka makokonsensya kasi pera mo yung pinambili mo. Yun. Hindi naman kailangang sobra-sobra. Basta, basta meron ka lang pinaghirapan mong pera. Kahit paano. At ito ka, ipinakita mo, vlogging, na maaaring nasa bahay ka lang, ginagawa mo yung gusto mo, pwedeng makabuhay talaga ng pamilya, Casey? Oo. Kung talaga, kung magkakataon, sisipagan, kasi lang. Meron akong, hindi ko alam kung pwede kong i-share dito, kasi meron akong Facebook group na nasalihan, na nagtutulungan kami mga mommies na magkaroon ng mga side hustles. Oh, okay. Mga sideline. Pero sige, okay na. Meron naman, i-share ko na lang sa Facebook page ko. Kasi doon kami kung di kayo magsa-sideline ng mga content creation, may iba doon nagtitinda ng mga mango graha, nagko-crochet. Uy, di ba naman pwede, Casey? Kasi alam mo, gusto nating tulungan yung mga nanay ngayon na maaring nasa dilema na, di ba? Gusto rin nilang alagaan ang kanilang pamilya pero kulang ang oras dahil kailangan magtrabaho. Baka may mga ganyang groups, and this is healthy groups Gusto natin kasi healthy yung group na sinasalihan nila Yes, open ba yan for everybody? Yeah, open for everybody. Baka pwede mong bagitin sa mga nakikinig sa atin para matuto rin sila. Sige po. Go ahead. Madiskarte moms. Okay. Yun lang, madiskarte moms. Pangalan pa lang Oo. Para alam nila, yan, dyan, iba-ibang paraan, mga ideas kung paano rin sila kikita na maaring pasok din, sa kanilang mga schedule, no? Tapos isa po kasi ako dyan sa OG na member. Kaya mahigpit ako Pag may scam, spam, nire-report ko, papabura ko kaagad. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng lokohan. Oo. Tama. Yan, madiskarte, ma'am. Yan, pwede ho dyan. Thank you. At para mas matuto po rin sila. Casey, maraming salamat sa iyong storya. Siguro pang huli, overall, ang dami na munang mensahe at tips na binigay. But bilang nanay, especially now that it's Mother's Day, coming from the heart, siguro, yung briefly gusto mong sabihin sa mga nanay na maaling nasa struggle din sa mga oras na ito? Mga nanay, unang lahat, huwag niyong kakalimutan, mahalin ang sarili niyo. Alam ko pong naisip niyo po, kailangan magsakripisyo sa pamilya, kailangan sa anak. Pero lagi kong sinasabi, you can't pour from an empty cup. So always keep your cup full. Kahit kung ano man yung simpleng magpapasainyo, kahit maliit, kape sa umaga, yung mga ganon, kahit 5 minutes ng solemn time for yourself, malaking bagay na yon to push on through the day. Yes. Happy Mother's Day po sa lahat. Happy Mother's Day. Ifa-follow ko yan. Madiskarte, ma'am. Pa-follow ni Lala Roque officially. Add mo ko, ha? Thank you. Ingat. God bless. Thank you so much. God bless po. Bye-bye. Miss Casey Inerva po, a.k.a. Kikay Sikat and the Macho Mom. Mamaya po may makikilala pa tayong isang mommy vlogger sa pagbabalik yan ng Bahay at Buhay kasama si Lala Roque. Super Radio #1 Open cam to. Aling mang sulok ng daigdig, aabot
totoo ating